Magandang araw Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa mga ka-coffee natin abroad. Magandang araw po sa inyo. Si Inday Sara Duterte, hindi na natapos ang problema sa pagbabantay natin sa politika for the longest time, ha. Ilang linggo na ka-coffee, ha. Laging si Sara Duterte ang laman ng mga balita, hindi na sa mga vlog, kasi kami mga vlog nagre-react naman kami sa lumalabas ng balita eh. Si Sara Duterte, mainstream media, siya lagi ang problema. At pinapatulan ng mainstream media, sabihin ng mga DDSO, bayaran kasi ang mainstream media. Lagi nasa balita si Sara Duterte. Paano? May merit eh. Nakikitaan ng mainstream media, newsworthy itong balita na yan. Sunod-sunod na ang pagbagsak ni Inday. Di ba na-verify na si Mary Grace Piatos na hindi totoo? Di ba? Nagsalita ang Philippine Statistics Authority, ang PSA. Sabi nila, hindi nag-exist yung Mary Grace Piatos when it comes to having a birth certificate, marriage certificate, at death certificate. Hindi nag-exist yan si Mary Grace Piatos. Fake pala yan. Tapos galit na galit kayo kay PBBM. Lahat sinisisi ninyo kay PBBM. Lahat si PBBM ang may kagagawan yan. Sabihin niyo dyan. Ang Quadcom di nyo mabira. Puro si PBBM binibira nyo dyan. Isa pa. Pangalawa, si Kokoy Villamin. Fake din. Itong mga tao na to, mga fake, hindi nag-exist. Yan ang mga nakatanggap daw ng confidential funds ni Sara Duterte. Nang una, hindi nila sinasabi ng mga alias yan. Ngayon, na nagsalita na ang PSA, si Harry Roque, sinasabi ni Harry Roque, alias yang mga yan. Hala kayo. Ganun pala dapat sa confidential funds, alias ang gagamitin. Wow. Sana nung una pa lang, sinabi nyo na alias yan. Para hindi na nag-effort ang PSA, hindi na nag-effort ang Quadcom na imbestigahan pa yan. At ito ang masaklap, ha. Yung iba pa po na nakatanggap, yung mga pumirma doon sa acknowledgement receipts, 677 pa po yan, ha. Imagine mo, ha, si Mary Grace Piatos isa lang yan, si Kokoy Villamin pangalawa. Meron pa pong 670 mahigit na mga mga alias din o mga pangalan na nakatanggap daw ng pera mula kay Inday Sara Duterte sa pamamagitan ng confidential funds. At pinapa-verify na po yan. Baka sabihin niyo mga alias lang din yan. Nasa ABS-CBN. Si ABS-CBN nakakaganti na eh. Nakakakota na to sa ABS-CBN sa mga Duterte eh. Sinusunod-sunod din nila na birada eh. Naiisip siguro ng ABS-CBN kayo nagpasara sa amin eh. Yari ka ngayon, ganti na sila. House panel asks PSA to verify 677 other recipients of OVP confidential funds. Hala, mabilis lang naman yan hindi naman matagal i-verify yan si PSA. Kaya nila yan, 677. At nasa kanila na. Alam ko, nasa kanila na. Nasa PSA na yung listahan na yan, 677 na yan. Sige, paspasan ng PSA. 1 week, 2 weeks, baka kaya na agad. Magkaroon agad ng resulta. I-check ninyo. Totoo ba itong mga tao na pinaglalagay dyan o mga inventong pangalan lang? Kasi magkakaalaman na dyan. Mamaya, nasa abroad pala itong tao na yan. O mamaya, may death certificate na pala yan. Ako, mamaya kasi, yung gumawa ng confidential funds acknowledgement receipts na yan, mamaya pumunta lang yan ng sementeryo, nagkukuha ng mga pangalan doon, di ba? Malalaman sa PSA yan, mamaya mga tsugi na pala yan, ng mga nakatanggap ng pera mula sa confidential funds ni Sara Duterte. Di ba? Kasi ganoon ang ginawa ni Napoles Ang ginawa ni Napoles, kilala nyo si Napoles? Yung queen of all queens ng mga scammers. Ang ginawa niya sa dyaryo. Yung mga pinapublish sa dyaryo, di ba, mga passers ng licensure examination for teachers, mga doktor, yan, dyan siya kumukuha. Di ba sa dyaryo, pinapublish yan lahat ng mga board passers Doon kumukuha ng mga pangalan itong si Napoles. Ito, saan kaya pinagkukuha itong mga chicheria to? Baka sa grocery. Kasi Mary Grace Piatos, ano pa ba iba? Marami pa mga chicheria ang tunog ang pangalan A House panel on Friday asked the Philippine Statistics Authority to verify the identities of almost 700 other alleged recipients of confidential funds from offices led by Vice President Sara Duterte. Yari kayo dyan. In a statement, the House Committee on Good Government and Public Accountability, yung Blue Ribbon ng House of Representatives, pinamumunuan po yan ni Representative Chua. In fairness, magaling din yung abogado na yan. Ipinasa na po itong 677 additional names to PSA to verify after it found that Mary Grace Piatos, an alleged beneficiary of confidential fund from Duterte's office, had no
birth record. Kasi alias nga daw. Sabi ni Roque, alias kasi yan. Wala talagang birth record yan. Noon nyo pa sana sinabi yan. Hindi yun ngayon na nabubulgar na kayo. Kung kailan kayo nahuli, sabihin yung alias yan. Yari kayo, di kayo tantanan niya yun yan. Karma is real, karma. Sige. May we request, sabi ni ang nagsasalita dito si Representative Joel Chua, ang hepe po ng Blue Ribbon Committee dyan sa House of Representatives. December 5 pa yung liham niya, yung letter niya. Sabi niya, may we request for the verification of the civil registry documents, birth, marriage, and death of the names in the attached list relative to the investigation being conducted by the committee. Hala, pwede bang humindi si PSA dyan? Sabihin ni PSA, nako, marami kaming ginagawa, hindi namin magagawa yan. Nako, 2 months namin gagawin yan. Hindi pwede. In fairness, makapangyarihan ng House of Representatives. Ang Kongreso in general, ang Senado at ang House of Representatives. Kasi pag sinabi mong Kongreso, dalawa yan, no? House of Representatives at saka Senado. In fairness, makapangyarihan sila. Kasi sa kanila humingi ng budget Ang bawat ahensya ng gobyerno dadaan sa kanila. Kapag hindi nila madaliin itong request ni Chua, babalikan sila niyan. Next year, kung nandiyan pa si Chua, nakaupo siya dyan. Nag-request kami sa inyo last year hindi nyo pinansin yung request namin. Yariin sila dyan. Nangyayari yan. Sa Senado, 6 years ang term ng senador. Kapag hindi mo tinupad yung pinangako mo ngayong taon, yari ka sa susunod na budget hearing. Sisingilin ka ng mga senador. In fairness, kaya makapangyarihan ang mga mambabatas. The acknowledgement receipts were used to justify a total of 612 million pesos in confidential fund expenditures in the offices currently and previously helmed by Duterte. Biruin mo 612 million pesos. Naglaho ng parang bula. Ganon. Pirma lang kayo dyan. Sige, pirma. Mary Grace Piato, Sala, Piato, sino pa? Owishi, may Owishi. Pirma kayo lahat dyan. Boss, ang pera. The acknowledgement receipts were used to justify a total of 612 million pesos. Biruin mo, 600 plus katao, 670 plus katao, pumirma, nakatanggap ng tag 50 mil, bawat isa, 25,000, yung iba, 100,000, kasi binilhan daw ng information. Ang dami namang impormasyon yan. Saan ginamit yung information na yan? Napakarami yan, Hay, grabe. Marcoleta, ito, ano yan? Pamumulitika pa rin ba yan? 500 million para po sa Office of the Vice President na ginastos po noong late 2022 to the third quarter of 2023 and 112.5 million for the Department of Education in 2023. Saan ka nakakita, DepEd, laki ng confidential funds Ang sasabihin ng mga DDS, bakit nyo kasi binigyan? Bakit daw kasi binigyan ni Marcos? Kasalanan ni Marcos yan, bakit binigyan? Ganun ba? Sinong nagwaldas? Si Marcos ba? Ang policy natin sa gobyerno, was na naipasa na sa'yo, na-download, term natin dyan sa gobyerno, na-download na sa'yo ng DBM yung pera, responsibilidad mo na yan. Kung na-download na, nabigay na ng DBM yan sa Department of Education, responsibilidad mo dyan. Accountability mo yan. Kaya nga pipirma ka dyan Kung hindi naging tama yung paggastos mo dyan, ikaw yung mananagot dyan, ikaw yung sisingilin. Kaya kung hindi ka regular employee sa kahit anong ahensya ng gobyerno, usually in a common setup, hindi ka pwedeng pumirma. Hindi ka pwedeng mag-request ng budget kasi hindi ka naman regular. Halimbawa, contract of service ka o kaya ikaw ay contractual. Ang contractual, minsan, napagbibigyan mo pa. Lalo na kung yung isang ahensya ay puro COS na. Kunti na lang ang regular employee. Yung disbursing officer. Minsan, nabibigyan. Pero ginagawa ng special memo, special order. Vice Presidente ka o head of agency ka, ikaw talaga mananagot dyan. Hindi, sinasabi kasi ng kampo ni Sara, hindi naman dumaan sa akin yung confidential funds na yan, yung mga acknowledgement receipts na yan. Hindi daw dumadaan sa kanya ang lahat ng papel. Aba ma'am, ikaw ang signatory dyan, ba't mo pinirmahan yan? Yung report na yan sa COA, sa confidential funds, ba't pinirmahan mo? Diba? Hindi mo pwedeng idahilan dyan. Chain of command. Command responsibility. Kung palpak yung tao mo, ikaw ang palpak dyan, ikaw ang mananagot dyan Bakit kumuha ka ng taong palpak?
O kaya may go signal mo rin, di ba? Chua said the verification process was a critical step in determining the validity of the acknowledgement receipts. Correct. Ang problema, sir, sabi ni Roque, itong confidential funds na yan, mga alias labo yan. Sana may ganun alias, no? Di ba? Pag sinulat mo yung alias, Juan de la Cruz, quote and quote, ibig sabihin, hindi niya tunay na pangalan. Sana may ganun eh. Kaso wala eh. Hindi kaya nila alam yun? This is deeply troubling. We have to question whether the other 677 names are legitimate or if they are part of a wider scheme to misuse funds. Correct. Sabi ni Chua. Yan, maganda yan. Imbestigahan talaga yan. Yan, in aid of legislation. Hindi lang mag-a-apply sa opisina ni Sara Duterte, sa iba pang mga opisina, even the Office of the President, Armed Forces of the Philippines, PNP, and other law enforcement agencies, NBI. I-check, PDEA, i-check yung proseso nila ng pagre-release ng confidential funds. Baka naaabuso yan. And I think naaabuso nga. Hindi lang sa opisina ni Sara. Sa iba pang mga opisina naaabuso yan. So in aid of legislation, come up with a new policy na maglalatag ito yung dapat at hindi dapat pagdating sa confidential funds. Oh, sabi ni Marcoleta, pamumulitika pa lang yan. Dapat in aid of legislation. Yun na nga eh. In aid of legislation na nga eh. At a recent House hearing, a special disbursing officer of the Office of the Vice President claimed the surname Piatos actually exists in Davao City. Pero si Mary Grace hindi nga eh, sabi ng PSA eh. Duterte has denied allegations of corruption and fund misuse, saying that the House investigation was part of political persecution. Yan na naman kayo dyan. Political persecution na naman yan. Pamumulitika na naman. Ayaw nyo nga sagutin eh. In late November, she refused to comment on Mary Grace Piato, saying she had not seen the receipt where the name supposedly appeared. Duterte is facing 2 impeachment complaints at the House of Representatives. So, sige, panindigan ninyo yan. Nag-exist daw yung Piatos. May tao daw dyan sa Davao, Piatos ang apelyido. Pero bakit sinasabi ni Roque na alias yan? O, tinan mo, wala kayong GC, hindi kayo nag-usap-usap dyan. Usap-usap kayo dyan para isang narrative ninyo. May matutuluyan natang makukulong at mai-impeach. Ano sa tingin ninyo? Sige, i-comment ang inyong opinion, reaksyon dyan sa ating comment section, dyan sa Facebook, YouTube. At baka di pa po kayo nakasubscribe sa ating YouTube channel, Pasoy na lang ka-coffee, click lang po na subscribe at hit nyo na rin po yung notification icon para kayo updated sa ating mga bagong upload. Mga nasa Facebook, Pasoy na lang ka-coffee, like and follow sa Facebook para ganap na rin po kayong ka-coffee. Maraming salamat po sa mga sumama. Ingat kayo ha, ka-coffee, nasaan man po kayong panig ng daigdig at ang kapitayon. Bye-bye.